Bumagsak ang isang makapal na folder sa mamahaling mesa. Ang kalabog nito ay tila isang putok ng baril sa loob ng napakatahimik at malamig na opisina. Magkano? Napapitlag si Liza. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga braso habang mas hinigpitan ang pagkakayakap sa munting sanggol na mahimbing na natutulog sa kanyang mga bisig. Hindi niya magawang itaas ang kanyang paningin. Nanatili itong nakatutok sa sahig na gawa sa mamahaling marmol. Hindi kita narinig. Sabi ko, magkano ang kailangan mo para mawala ka na lang na parang bula? Ang boses ni Enrique Ricardo ay malamig, walang emosyon, at mas matalim pa sa anumang kutsilyo. Dahan-dahang itinaas ni Liza ang kanyang mukha. Sumalubong sa kanya ang mga matang dati puno ng pagsinta. Ngayoy nag-aapoy sa galit at pagkasuklam. Nakatayo ito sa likod ng kanyang dambuhalang mesa, perpekto sa suot nitong mamahaling suit, tila isang hari sa kanyang palasyo sa ituktok ng mundo. At siya, sa kanyang luma at kupas na bestida, ay isang pulubi na nanghihingi ng limos. Enrique, hindi ako naparito para sa pera. Halos pabulong niyang sabi. Ang bawat salita ay nanginginig. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Enrique. Lahat kayo. Iyan ang sinasabi. Pero sa huli, pera lang din ang habol. So let's cut the drama, Liza. Just give me a prize. Naramdaman ni Liza ang pag-init ng kanyang mga mata. Pinigilan niya ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Hindi siya iiyak. Hindi sa harap niya. Wala siyang presyo, Enrique. Mariin niyang sagot. Ang kanyang boses ay nagkaroon ng kaunting tapang. Anak mo siya. Naglakad si Enrique palibot sa mesa. Ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng pagbabanta. Huminto siya sa mismong harapan ni Liza. Napakalapit na, kaya niyang amuyin ang mamahalin nitong pabango. Ang pabangong dati niya, nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Huwag mong sabihin ang salitang yan sa loob ng opisinang ito. Halos pabulong ngunit madiin nitong sabi, hindi ko siya anak. Pero ano? Dahil may nangyari sa atin? Liza, isa ka lang katulong sa bahay namin. Isang pagkakamali, isang gabi ng kahinaan, huwag mong bigyan ng ibang kahulugan iyon. Ang mga salita ay parang mga punyal na tumusok ng dire-diretso sa puso ni Liza. Pagkakamali, ganoon lang pala ang tingin niya sa kanya. At ang bunga ng kanilang pagmamahalan ay wala ring halaga. Sa kabila ng sakit, humanap siya ng lakas. Mula sa munting anghel sa kanyang mga bisig, ito ang kanyang huling baraha. Ang katotohanang hindi kayang pasinungalingan ni numan. Tingnan mo siya, Enrique. Pagmamakaawa niya, iniharap niya ng bahagya ang natutulog na si Enzo. Kahit ang mga mata lang niya. Tingnan mo. Tumingin si Enrique, ngunit hindi sa sanggol. Tumingin ito sa kanya, at sa mga mata nito ay wala siyang nakitang kahit anong awa. Hindi ko kailangang tingnan. Malamig nitong sagot, sabay talikod. Alam kong hindi sa akin yan. Baka sa hardinero o sa driver, marami kang lalaki sa buhay mo, hindi ba? Iyon na. Iyon ang sumira sa lahat ng natitirang pagtitimpi ni Liza. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, sinundan pa ng isa. Hayop ka! Wala sa sarili niyang sabi. Humarap si Enrique, ang kanyang panga ay nanigas. Anong sabi mo? Pero bago pa man makasagot si Liza, may dalawang malalaking security guard na ang pumasok sa opisina. Sir? Tanong ng isa. Itinuro ni Enrique si Liza gamit ang kanyang baba. Hindi man lang ito tinitingnan. Ilabas niyo siya. Enrique, huwag. Pagpupumiglas ni Liza nang hawakan siya sa braso ng mga gwardya. Anak mo si Enzo, maniwala ka. Pero si Enrique ay bumalik na sa kanyang mesa. Kinuha ang telepono at umaktong parang walang nangyayari. Parang isa lamang siyang basura na kailangang itapon. Habang kinaladkad siya palabas, naramdaman ni Liza ang mga mata ng lahat ng empleyado sa sahig na yon. Ang mga bulungan, ang mga mapanghusgang tingin. Niyakap niya ng mahigpit si Enzo, sinusubukang protektahan ito mula sa malupit na mundong kanilang ginagalawan.
Pagdating sa lobby, binitiwan siya ng mga gwardiya. Naiwan siyang nakatayo doon, tuliro, basang-basa ang mukha sa luha. Hindi alam kung saan pupunta. Gumuho ang kanyang mundo. Ang huling hibla ng pag-asa na kanyang pinanghawakan ay naputol na. Nang siya ay palabas na ng dambuhalang gusali, isang makinang at itim na sasakyan ang biglang huminto sa kanyang harapan. Bumaba ang tinted na bintana nito. Sa loob ay nakaupo ang isang babaeng may eleganteng kasuotan at alahas. Ang kanyang mukha ay matapang at ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng mga mata ng kanyang anak. Si Doña Victoria Ricardo. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa at pagkatapos ay sasanggol na nasa kanyang mga bisig. Isang tingin na puno ng pagkasuklam. Nang sa wakas ay bumalik ang katahimikan sa kanyang opisina, huminga ng malalim si Enrique. Inayos niya ang pagkakatali ng kanyang kurbata at umupo sa kanyang silyang gawa sa malambot na katad. Lahat ay nasa ayos. Ang mga folders sa kanyang mesa, ang mga pluma sa lalagyan nito, ang malawak na tanawin ng syudad mula sa salaming dingding. Lahat ay perpekto, maayos, malinis. Pero ang isip niya ay magulo. Ilabas niyo siya. Paulit-ulit na umaling-aungaw sa kanyang isipan ang sarili niyang utos. Ang boses niyang walang kabuhay-buhay. Ang paraan ng pagtalikod niya na tila ba wala siyang pakialam. Sinubukan niyang ituon ang kanyang atensyon sa mga numero sa kanyang computer screen. Mga report sa sales, mga proyeksyon sa marketing, mga bagay na dati madali niyang naiintindihan. Ngayon, para lamang itong mga langgam na gumagapang sa monitor, isinara niya ang kanyang mga mata. At doon, sa dilim, isang imahe ang biglang lumitaw. Isang pares ng mga mata, malaki, bilog, at kulay abo. Tingnan mo siya, Enrique. Kahit ang mga mata lang niya, hindi niya tiningnan. Iyon ang sinabi niya sa sarili. Hindi niya pinansin ang sanggol, pero nakita niya. Isang sulyap lang sa pagitan ng mga hibla ng kumot na bumabalot dito. Isang sulyap na sapat na para masunog ang imahe nito sa kanyang utak. Mga matang pamilyar, mga matang katulad ng sa Sir Enrique? Napamulat si Enrique. Nakatayo sa harap ng kanyang mesa ang kanyang sekretarya. May hawak na tablet. The board meeting will start in 5 minutes, sir. Okay, I'll be there. Mabilis niyang sagot. Pilit na ibinabalik ang kanyang profesional na maskara. Sa loob ng boardroom, umupo siya sa dulo ng mahabang mesa. Nagsimulang magsalita ang mga miyembro ng board. Naririnig niya ang kanilang mga boses pero hindi niya maintindihan ang kanilang mga sinasabi. Ang isip niya ay lumilipad sa ibang lugar, sa isang maliit na babaeng may mga matang puno ng luha at sa isang sanggol na may mga matang kulay abo. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone na nakapatong sa mesa. Isang pangalan ang lumabas sa screen na nagpatigil sa kanyang paghinga. Mama calling. Tumayo siya. Excuse me for a moment, sabi niya sa mga kasamahan at lumabas ng boardroom. Hello, ma? Sagot niya sa tawag. Ano ang nangyari? Tumawag ang head of security. May iskandalong ginawa ang babaeng iyon sa lobby? Ang boses ni Doña Victoria ay matigas at walang anumang bahid ng pag-aalala. Utos ang tono nito, hindi tanong. I handled it, ma, sagot ni Enrique. Pilit na pinapakalma ang sarili. You handled it? Enrique, dapat hindi mo na siya pinapasok sa gusali. Ano na lang ang sasabihin ng mga empleyado, ng mga kliyente natin? Mama, wala silang nakita. Tahimik itong inilabas ng mga gwardiya. Narinig niya ang isang buntong hininga sa kabilang linya. Hindi sapat iyan. Tiyakin mong hindi na siya babalik. Huwag kang magpapakita ng kahit anong kahinaan, Enrique. Ang pangalan ng pamilya Ricardo ang nakataya rito. Napapikit si Enrique. Ang pangalan, ang yaman, ang reputasyon. Palagi na lang yon. Pakiramdam niya ay nasasakal siya. Ano ang gusto mong gawin ko? Tanong naman niya.
May bahid ng pagkainis sa kanyang boses. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Ako na ang mag-aayos ng kalat na ito, mariing sabi ng kanyang ina. Ang kailangan mo lang gawin ay umakto na parang walang nangyari. Ituloy mo ang buhay mo. Maliwanag? Hindi siya sumagot. Enrique, tinatanong kita. Maliwanag ba? Yes, ma. Pilit niyang sagot. Nang matapos ang tawag, hindi agad bumalik si Enrique sa meeting. Sumandal siya sa pader at tumanaw sa bintana. Sa ibaba, ang mga sasakyan ay parang mga laruan. Ang mga tao ay parang mga langgam. Sa mundo niya lahat ay kontrolado. Lahat ay may sinusunod na plano. Ang pagdating ni Liza at ng sanggol ay isang bagay na wala sa plano. Bumalik siya sa kanyang opisina at binuksan ang isang drawer. Kinuha niya ang isang lumang picture frame. Larawan yon ng kanyang ama noong ito ay binata pa. Nakangiti ito sa kamera, bata, at puno ng buhay. At ang mga mata nito, kulay abo. Isang malalim at pamilyar na kulay abo. Napatitig siya sa larawan. Pagkatapos ay sa sarili niyang refleksyon sa salamin. Ang parehong mga mata, ang Ricardo eyes. Biglang bumigat ang hangin sa loob ng kwarto. Ang katiyakang naramdaman niya kanina ay unti-unting nauupos, napapalitan ng isang nakakabinging pagdududa. Samantala, sa isang marangyang penthouse sa kabilang bahagi ng lungsod, ibinaba ni Doña Victoria ang kanyang telepono. Ang kanyang muka ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Kinuha niya ang intercom. Carla, sabi niya sa kanyang personal assistant, pumunta ka rito. Ilang sandali lang ay pumasok ang isang babae. Yes, ma'am? Tumingin si Doña Victoria sa bintana. Ang kanyang mga kamay ay magkasalikop sa kanyang likuran. Tumawag ka kay Attorney Marco Reyes. Sabihin mo, meron akong trabaho para sa kanya. Humarap siya sa kanyang assistant. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Oras na para tapusin ang dramang ito. Isang text message lang ang natanggap ni Liza. Walang pangalan. Isang numero lang na hindi rehistrado. Pero alam niya kung kanino galing. The Grand Oak Hotel, Royal Suite, 3 p.m. Huwag kang magsasama ng kahit sino. Ang bawat salita ay parang utos ng isang reyna. Malamig at hindi maaaring suwayin. Kaya narito siya ngayon, nakatayo sa labi ng isang hotel na sa buong buhay niya ay sa mga pelikula lang niya nakikita. Niyakap niya ang kanyang sarili, suot ang pinakamatinong bestida na meron siya, na ngayon ay tila basahan kung ikukumpara sa mga damit ng mga taong naglalakad sa paligid. Ang mga chandelier ay kumikinang na parang mga bituin. Ang sahig ay sobrang linis na halos nakikita niya ang kanyang refleksyon. Isang maliit at takot na babae. Hawak-hawak ang isang luma at pudpod na shoulder bag. Bawat hakbang niya patungo sa elevator ay parang may mga karayom na tumutusok sa kanyang talampakan. Pakiramdam niya, lahat ng mata ay nasa kanya. Hinuhusgahan siya. Pagdating sa Royal Suite, kumatok siya ng 3 beses. Ang kanyang puso ay kumakarera sa loob ng kanyang dibdib. Bumukas ang pinto at isang babaeng nakauniporme ang sumalubong sa kanya. Iginiya siya nito papasok sa isang napakalawak na sala. At doon, sa gitna ng silid, nakaupo si Doña Victoria Ricardo. Nakasuot ito ng isang eleganteng puting damit. Ang buhok ay perpektong nakaayos. Umiinom ito ng tsa, kalmado, na para bang naghihintay lang ng isang matagal ng kaibigan. Maupo ka, sabi nito. Ang boses ay walang emosyon habang itinuturo ang isang silya sa kanyang harapan. Sumunod si Liza. Umupo siya sa dulo ng upuan, hindi man lang sumasandal. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ibabaw ng kanyang kandungan. Hindi nagsalita si Doña Victoria. Tiningnan lang siya nito mula ulo hanggang paa. Isang tingin na nagparamdam kay Liza na para siyang isang insekto na kailangang durugin. Pagkatapos ng ilang sandali ng nakakabininging katahimikan, inilapag ni Doña Victoria ang kanyang tasa.
Mula sa kanyang tabi, kumuha ito ng isang checkbook at isang pluma. May isinulat ito, pinirmahan, at saka maingat na pinilas ang isang piraso ng papel. Inilapag niya ito sa mesang salamin na nasa pagitan nila at marahang itinulak palapit kay Liza. 1,000,000, sabi ni Doña Victoria. Sapat na siguro yan para makapagsimula ka ng bagong buhay. Malayo rito, malayo sa pamilya ko. Napatitig si Liza sa tseke, sa pangalan niya, at sa mga numerong nakasulat, 1,000,000 piso. Halaga na hindi pa niya nahahawakan sa buong buhay niya. Sapat na para bumili ng maliit na bahay, para hindi na mag-alala kung may kakainin ba si Enzo sa susunod na araw. Ngunit nang itaas niya ang kanyang paningin at makita ang mapanghamak na ngiti sa mga labi ni Doña Victoria, naramdaman niya ang isang bagay na mas malakas pa sa takot. Galit. "Hindi ko kailangan ng pera ninyo," sabi ni Liza. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may diin. "Lahat ng tao kailangan ng pera, Hija," sagot ng matanda. Tila naaaliw sa kanyang reaksyon. "Huwag ka nang magpanggap. Kunin mo na ang pera at tapusin na natin ito." Dahan-dahang kinuha ni Liza ang tseke. Naramdaman niya ang pananabik sa mga mata ni Doña Victoria. Ang tagumpay. Ngunit sa halip na ilagay sa kanyang bag, hinawakan niya ito ng mahigpit gamit ang dalawang kamay. "Ang anak ko," sabi niya, habang tinititigan ang mga mata ng Donya, ay hindi ibinebenta. At sa isang mabilis na kilos, pinunit niya ang tseke sa gitna. Pagkatapos ay pinunit niya ulit. At ulit, hanggang sa maging maliliit na piraso na lamang ito. Nawala ang ngiti sa mukha ni Doña Victoria. Napalitan ito ng isang madilim na ekspresyon. "Matapang ka nito mo ni," sabi nito. Ang boses ay puno ng pagbabanta. Pero ang katapangan ay kamangmangan kapag wala kang kapangyarihan. Nagbigay ito ng isang bahagyang tango sa isang sulok ng silid. Mula sa likod ng isang malaking halaman, isang lalaki ang lumitaw. Bata pa ito, nakasuot ng mamahaling suit at may dalang isang leather briefcase. Ang kanyang mukha ay gwapo, ngunit ang kanyang mga mata ay walang buhay, malamig. Siya si Attorney Marco Reyes, ang abogado ng pamilya. Pakilala ni Doña Victoria. Marco, mukhang ayaw daanin sa magandang usapan ng binibini. Umupo si Attorney Reyes sa tabi ni Liza. Binuksan niya ang kanyang briefcase at naglabas ng mga dokumento. "Miss Santos," simula niya, ang kanyang boses ay kasing lamig ng kanyang mga mata. "Kung tatanggihan ninyo ang alok, mayroon kaming mga kasong isasampalaban sa inyo. Libel para sa paninira sa pangalan ni Mr. Enrique Ricardo, slander, paternity fraud." Nalilito si Liza. "Hindi ko maintindihan." Simple lang. Pagpapatuloy ng abogado, hindi man lang nagbabago ang ekspresyon. "Sasabihin namin sa korte na sinusubukan mong mangikil ng pera mula sa mga Ricardo, na hindi si Mr. Enrique ang ama ng bata. Gagamitin namin ang lahat ng aming yaman at impluensya para tiyakin na maniniwala sa amin ang korte. Hahalungkatin namin ang buong buhay mo. Gagawa kami ng mga kwento. Sisirain namin ang iyong pagkatao hanggang sa wala nang maniwala sa iyo." Parang umiikot ang buong silid, hindi makahinga si Liza. "Hindi niyo magagawa yan," halos pabulong niyang sabi. Ngumiti ng bahagya si Attorney Reyes, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Magagawa namin, at marami pa kaming magagawa." Tumayo siya at lumapit kay Liza. Yumuko siya, ang kanyang bibig ay malapit na malapit sa tainga nito. Naramdaman ni Liza ang panlalamig ng kanyang buong katawan. "Hindi lang ang kaso ang matatalo mo. Bulong nito, ang bawat salita ay parang lason. Mawawala sa iyo ang bata." Paglabas ni Attorney Marco Reyes mula sa elevator ng The Grand Oak Hotel, pakiramdam niya ay kailangan niyang luwagan ang pagkakatali ng kanyang kurbata. Mahigpit, nakakasakal, isang pakiramdam na hindi niya madalas maranasan. Sanay siya sa mga ganitong trabaho. Ang manakot,
ang magbanta, ang gumamit ng batas para durugin ang mga taong humahadlang sa gusto ng kanyang mga kliyente. Isa itong laro at magaling siya rito. Emosyon ng kalaban ang manatiling malamig at walang pakialam ang sikreto ng kanyang tagumpay. Ngunit habang naglalakad siya patungo sa kanyang sasakyan sa parking lot, hindi niya maalis sa kanyang isipan ang imahe ni Liza Santos, ang paraan ng pagkapit nito sa laylayan ng kanyang bestida. Ang pagpupumiglas nitong maging matapang kahit kitang-kita ang panginginig ng kanyang mga labi. At ang takot, ang dalisay na takot sa mga mata nito nang ibulong niya ang kanyang huling pagbabanta. Hindi lang ang kaso ang matatalo mo. Mawawala sa iyo ang bata. Mariin niyang hinawakan ang manibela ng kanyang mamahaling kotse. Trabaho lang to, Marco. Trabaho lang. Paulit-ulit niyang sinabi sa kanyang sarili. Pinaandar niya ang makina at nagsimulang magmaneho palayo. Sinubukan niyang isipin ang malaking bayad na matatanggap niya mula kay Doña Victoria. Ang bonus, ang pagkilala, pero walang epekto. Ang nakikita niya lang ay ang mga matang yon na puno ng luha. Isang ina na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Isang bagay na hindi niya kailanman naramdaman. Nang makarating siya sa kanyang condo unit, ipinarada niya ang sasakyan at kinuha ang kanyang cellphone. Oras na para mag-report. Nagring ito ng 2 beses bago sinagot. Yes, Marco? Boses ni Doña Victoria. Tapos na po ang pag-uusap, ma'am. Ulat niya. Pilit na pinapanatiling professional ang kanyang boses. Natakot siya. Sa tingin ko, ilang araw lang, bibigay na rin yon. Sa tingin mo? May bahid ng pagdududa sa boses ng Donya. Ayokong may iniisip lang tayo, Marco. Gusto ko ng kasiguraduhan. Gusto kong mawala ang problema. Gagawin ko po ang lahat, ma'am. Susunod na ang mga legal na sulat. Ipaparamdam natin sa kanya na wala siyang laban. Narinig niya ang isang buntong hininga. Ganyan talaga ang mga mahihirap, parang mga daga. At ang mga anak na walang utang na loob, aalagaan mo, palalakihin, at sa huli, sila pa ang sisira sa'yo. May kakaibang pait sa huling mga salita ni Doña Victoria. Hindi ito tunog, tulad ng isang mayamang ginang na nagrereklamo. Ito ay personal, puno ng galit. Biglang may kumirot sa isang parte ng alaala ni Marco. Isang bagay na matagal na niyang ibinaon. Naramdaman niya ang kakaibang panlalamig. Masusunod po, ma'am. Sabi na lang niya bago ibaba ang tawag. Pagpasok niya sa kanyang malinis at minimalistang kondo, hindi siya mapakali. Inihagis niya ang kanyang briefcase sa sofa at nagpunta sa kusina para uminom ng tubig. Ngunit kahit ang malamig na tubig ay hindi nagawang pawiin ang kakaibang init na gumagapang sa kanyang dibdib. Ang mga salita ni Doña Victoria. Mga anak na walang utang na loob. Naglakad siya patungo sa kanyang silid. Binuksan niya ang kanyang aparador at mula sa pinakatuktok, kinuha niya ang isang luma at maalikabok na kahon. Isang kahon na halos 20 taon na niyang hindi binubuksan. Dinala niya ito sa kanyang kama at maingat na inalis ang takip. Ang amoy ng lumang papel at tela ang sumalubong sa kanya. Sa loob, iilan lang ang laman. Isang kupas na litrato ng grupo ng mga bata sa isang bahay ampunan. Isa siya sa kanila, isang payat na batang lalaki na walang nangiti. Isang maliit na laruang kabayo na gawa sa kahoy, at sa ilalim ng lahat, isang maliit na kumot na panlambot. Kinuha niya ito. Gawa ito sa gasgas na puting tela, naninilaw na sa katagalan. Ngunit habang hinahaplos niya ito, naramdaman niya ang isang bagay na pamilyar. Sa isang sulok nito, mayroong isang borda, isang letrang V. Hindi isang simpleng letra. Ito ay nakaestilo na may maliit na palamuti sa itaas na parang korona. Napahinto sa paghinga si Marco. Biglang nag-flashback sa kanyang isipan ang imahe ni Doña Victoria kanina sa hotel. Ang suot nitong puting damit. At ang nakasabit doon,
Isang maliit at makinang na gold brooch. Ang disenyo nito, nabitawan ni Marco, ang kumot na parabang napaso siya. Napatayo siya. Ang kanyang paghinga ay mabigat at mabilis. Lumapit siya sa salamin at tinitigan ang sarili niyang refleksyon. Isang matagumpay na abogado, isang taong binuo ang sarili mula sa wala. Pero sino nga ba talaga siya? Ang tanging alam niya sa kanyang nakaraan ay ang mga pira-pirasong kwento mula sa mga tagapangalaga sa ampunan. Isang sanggol na natagpuan sa may tarangkahan, balot sa isang puting kumot, walang kahit anong pagkakakilanlan, walang pangalan, walang pinagmulan. Siya si Marco Reyes, ang nagbigay ng pangalan sa kanyang sarili. Ang letrang V sa kumot. Ang letrang V na brooch ni Doña Victoria Ricardo. Imposible! Isang malakas na boses sa kanyang isipan ang sumigaw. Isang pagkakataon lang, isang malaking koinsidensya. Maraming V sa mundo. Victoria, Violeta, Vivian. Pero ang estilo, ang maliit na korona sa ibabaw, parehong-pareho. Naramdaman niya ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Bumalik siya sa kama at muling kinuha ang kumot. Tinitigan niya ang burda, sinusubukang hanapin ang kahit anong pagkakaiba. Wala. Perpektong magkatulad. Biglang ang lahat ng pagkamuhi ni Doña Victoria sa mga anak na walang utang na loob, ang pait sa boses nito, ang kakaibang interes nito sa pagdurog sa isang ina at anak. Ang lahat ay nagsimulang magkaroon ng isang bagong, nakakatakot na kahulugan. Paano kung hindi lang ito isang simpleng kaso para sa kanya? Paano kung ito ang kasagutan sa tanong mong na bumabagabag sa kanya sa buong buhay niya? Sino ang nag-iwan sa kanya? Bakit? Ang pakiramdam ng pagiging inabandona, ng pagiging hindi gusto, ay isang multo na palagi niyang kasama. Sinubukan niyang takpan ito ng mamahaling damit, ng magarang sasakyan, ng matagumpay na karera. Ngunit sa mga gabing mag-isa siya, bumabalik ang multo. Ang batang lalaki sa ampunan na palaging nagtatanong kung bakit siya nag-iisa. Ang pakiramdam ng awa na naramdaman niya para kay Liza kanina ay biglang naging malinaw. Nakita niya sa mga mata nito ang parehong desperasyon ng isang taong ipinaglalaban ang isang bagay na mas mahalaga pa sa kanyang buhay, ang kanyang kliyente, ang babaeng nagbabayad sa kanya para manakot ng isang ina. Ay siya rin bang babaeng nag-iwan sa kanya sa gitna ng kawalan? Isang malamig at nakakakilabot na ideya ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang plano. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kailangan niyang makalapit pa kay Doña Victoria. Kailangan niyang maging ang pinagkakatiwalaan nitong tauhan. At kung totoo man ang kanyang hinala, kung ang babaeng nag-utos sa kanyang sirain ang isang pamilya, ay siya ring babaeng sumira sa simula pa lang ng kanyang buhay. Hindi na ito tungkol sa pera. Hindi na ito tungkol sa trabaho. Naging personal na ito. Tumingin si Marco sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang malamig at walang emosyong abogado ay nawala. Ang pumalit ay isang lalaking may bagong apoy sa kanyang mga mata. Isang apoy ng paghihinala at isang nagbabadyang paghihiganti. Ang mga salita ng abogado ay parang multo na bumubulong sa kanyang tainga, araw at gabi. Mawawala sa iyo ang bata. Naging kulungan ni Liza ang kanyang munting inuupahang kwarto. Takot siyang lumabas. Takot siyang makipag-usap kahit kanino. Pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid sa bawat kilos niya. At hindi siya nagkamali. Isang umaga, habang nagpapatulog siya kay Enzo, narinig niya ang mga bulungan sa labas ng kanyang bintana. Ang mga tsismosa niyang kapitbahay. Narinig ko, pineperahan lang daw niya ang mga Ricardo. Kawawang bata. Ginagamit lang ng ina para yumaman. Mayaman daw ang ama niyan, pero ayaw panagutan. Malamang may ibang lalaking yan. Pinikit ni Liza ang kanyang mga mata
at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Ang mga salita ay tumatagos sa manipis na dingding, tumatarak sa kanyang puso. Alam niya kung sino ang may gawa nito. Ito na ang simula ng gerang sinabi ng abogado. Sinisira siya ng mga Ricardo paunti-unti gamit ang dila ng ibang tao. Ang pinakamasaklap na dagok ay dumating kinagabihan. Isang malakas na katok sa pinto ang gumising kay Enzo. Nang buksan ni Liza, ang masungit na mukha ng kanyang landlady, si Aling Nena, ang sumalubong sa kanya. Liza, 2 buwan ka nang delayed sa upa. Bungad nito, walang anumang pag-aalangan. Aling Nena, pasensya na po. Kukuha pa lang po ako ng pera bukas. Wala nang bukas-bukas. Putol nito sa kanya. At isa pa, ayoko ng iskandalo rito sa paupahan ko. Naririnig ko ang mga usapan. May kaaway ka raw na malaking pamilya. Naku Liza, ilayo mo kami sa gulo mo. Hanggang sa katapusan ng linggo na lang kayo rito. Humanap na kayo ng ibang malilipatan. Pagkatapos ay isinara nito ang pinto ng malakas. Naiwan si Liza na nakatayo doon, tuliro. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Saan sila pupunta? Wala siyang pera. Wala siyang kamag-anak sa syudad. Wala siyang matatakbuhan. Napaupo siya sa gilid ng kama sa dilim. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa poste ng ilaw sa labas, gumuguhit sa sahig ng kanilang munting silid. Tiningnan niya ang umiiyak niyang anak. Gutom na ito. At malapit nang mawalan ng tirahan. Ito na ba yon? Ito na ba ang katapusan? Susuko na lang ba siya? Niyakap niya si Enzo at hinalikan ito sa noo. Habang pinapatahan niya ito, nagtama ang kanilang mga mata. Ang mga mata ni Enzo, kulay abo. Sa gitna ng kadiliman, ang mga yon ay tila kumikinang. Isang maliit na piraso ng katotohanan sa gitna ng lahat ng kasinungalingan. Isang pamana. Isang patunay na hindi mabubura ng pera o kapangyarihan. Hindi. Hindi siya susuko. Maaring wala siyang pera. Maaring wala siyang kapangyarihan. Ngunit meron siyang isang bagay na wala sila. Meron siyang katotohanan. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone. Ang screen nito ay may lamat. Ang baterya ay malapit nang maubos. Ngunit gumagana pa. Binuksan niya ang kamera. Hinintay niyang tumahan si Enzo at tumitig muli sa kanya. Sa tamang anggulo, sa ilalim ng malamlam na ilaw, kumuha siya ng isang litrato, isang malinaw na close-up ng mukha ng kanyang anak. Ang mga mata nito ang sentro ng larawan. Binuksan niya ang kanyang social media account, isang account na halos hindi niya ginagamit. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang ina-upload niya ang litrato. Pagkatapos, nag-type siya ng isang maikling caption, hindi isang panunumbat, hindi isang pag-atake, isang simpleng tanong lang para sa buong mundo. Sabihin ninyo sa akin, nagsisinungaling ba ang mga matang ito? Ricardo Legacy. Napahinto siya. Tinitigan niya ang salitang post. Ito na. Kapag pinindot niya ito, wala nang atrasan. Isang digmaan ang kanyang sinisimulan. At ang tanging sandata niya ay ang litratong ito. Isang luha ang pumatak sa screen ng kanyang cellphone. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Pinindot niya ang post. Ilang sandali, walang nangyari. Tanging ang tunog lang ng paghilik ni Enzo ang maririnig. Naisip niya, marahil ay walang saysay ang kanyang ginawa. Sino lang ba naman siya? Isang tuldok lang sa malawak na mundo ng internet. Ngunit pagkaraan ng 1 minuto, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang notification. Pagkatapos, isa pa. At isa pa. Sunod-sunod. Mabilis. Walang tigil. Ang kanyang lumang cellphone ay umugong sa ibabaw ng mesa. Tila isang bubuyog na nagwawala. Ang litrato ay kumakalat. Mabilis pa sa inaasahan niya. Mr. Ricardo, ano po ang masasabi ninyo sa viral photo ng isang sanggol na sinasabing anak ninyo? May katotohanan po ba ang hashtag na Ricardo Legacy? Totoo po bang tinanggihan ninyo ang inyong sariling dugo?
Ang conference room ng Ricardo Corporation ay tila isang hawla na pinasok ng mga buitre. Ang mga miyembro ng board of directors, mga matatandang lalaki at babae, na ang mga mukha ay nakaukit sa yaman at kapangyarihan, ay sunod-sunod na nagbato ng mga tanong kay Enrique. Ang bawat tanong ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Sa gitna ng malaking screen sa kanilang harapan ay nakapaskil ang dahilan ng lahat ng kaguluhan, ang litrato ni Enzo. Nakaproject ito ng napakalaki. Bawat detalye ng mukha ng sanggol ay kitang-kita. Ang maliliit na labi, ang manipis na buhok, at ang mga mata. Ang mga matang kulay abo na tila nakatitig ng direkta sa kanya. Humuhusga, nagtatanong. This is a baseless accusation. A pathetic attempt to extort money from my family. Sigaw ni Enrique, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa loob ng silid. Pero kahit siya, hindi naniniwala sa sarili niyang mga salita. Baseless? Enrique, the entire internet thinks otherwise. Sagot ng isang matandang miyembro ng board, si Mr. Chua, habang iwinawagayway ang kanyang tablet. Our stocks are dropping. Ang mga kliyente natin nagtatanong, this is a PR nightmare. Tumayo si Enrique, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng mesa. My legal team is already handling this. We will sue her for libel. And what will that do? Sabat ng isa pa. It will only make us look like bullies. The public sympathy is with the mother and child, Enrique. Tingnan mo ang bata. Kahit isang bulag, makikita ang pagkakahawig. Ang huling mga salitang yon ay tumama kay Enrique ng napakalakas. Napatingin siyang muli sa screen. Ang hugis ng mukha, ang ilong, at ang mga mata, ang mga Ricardo eyes. Hindi niya na ito kayang itanggi. Hindi sa harap ng lahat. Hindi sa harap ng sarili niya. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa kanyang ina. Alam na niya kung ano ang sasabihin nito. Excuse me, sabi niya, at mabilis na lumabas ng silid. Ano ang nangyayari, Enrique? Ang bungad na sigaw ni Doña Victoria mula sa kabilang linya, hindi man lang nag-hello. Bakit mo hinayaang mangyari ito? Sinabi ko sa'yo, ako ang bahala. Pero ngayon, ang pangalan natin ay nasa lahat ng social media. Ginagawang ko katatawawanan. Hindi ko ito kontrolado, ma. Pabalik na sigaw ni Enrique. Ang kanyang pagtitimpi ay tuluyan ng nawala. Hindi ko alam na gagawin niya to. Walang kwenta. Mahina ka. Kung sinunod mo lang ako mula sa simula. Kung tinapos mo na agad ang problemang ito, hindi sana tayo umabot dito. Nakikinig lang si Enrique habang inilalabas ng kanyang ina ang lahat ng galit nito. Ngunit sa pagkakataong ito, may nag-iba. Ang mga salita nito ay hindi na tumatagos. Ang boses nitong dati parang utos ng Diyos sa kanya ay isa na lang ingay. Dahil ang lahat ng kanyang atensyon ay nasa litrato pa rin ni Enzo na nakikita niya mula sa salamin ng conference room. Ma, kailangan ko nang ibaba ito, sabi niya. Ang kanyang boses ay biglang naging kalmado. Huwag mo akong tatalikuran, Enrique. Kausapin mo ang mga abogado. Maglabas tayo ng statement. Itanggi mo. Itanggi mo. Ngunit hindi na siya nakikinig. Ang mga mata niya ay nakatutok sa mga mata ng bata sa litrato. Ang pagdududa na naramdaman niya noong unang araw ay isa na ngayong rumaragas ang ilog sa loob niya. Tinatangay ang lahat ng kasinungalingan at pagpapanggap. Paano kung totoo? Paano kung anak niya nga ito? Paano kung ang lahat ng sinasabi ng kanyang ina ay isang malaking kasinungalingan para protektahan, hindi ang pamilya, kundi ang sarili nitong pride? Ang koneksyon. Iyon ang salitang biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang kakaibang pakiramdam na naramdaman niya nang masilayan niya ang sanggol sa kanyang opisina. Isang koneksyon na sinubukan niyang baliwalain, pero ngayon ay humihila sa kanya ng napakalakas. Ma, tama na, sabi niya, mas para sa sarili niya kaysa sa kanyang ina.
Anong sinabi mo? Bago pa man makasagot si Doña Victoria, ibinaba na ni Enrique ang tawag. Isang bagay na hindi niya kailanman ginawa sa buong buhay niya. Nakatayo siya doon sa hallway. Ang puso niya ay dumadagundong. Ang mga sigawan mula sa boardroom sa kanyang likuran. Ang nagwawalang tawag ng kanyang ina sa kanyang telepono. Ang buong mundo ay tila guguho sa paligid niya. Pero sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isa lang ang malinaw sa kanyang isipan. Kailangan niyang makita ang bata. Hindi sa litrato, sa personal. Kailangan niyang tingnan ang mga matang yon at hanapin mismo ang sagot. Mabilis siyang naglakad, hindi pabalik sa boardroom, kundi palayo. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse mula sa kanyang bulsa. Habang papasok siya sa elevator, muling tumawag ang kanyang ina. Tinitigan niya ang screen. Mama calling. Pinatay niya ang tawag. Sir, saan po tayo? Tanong ng kanyang driver nang makarating sila sa parking lot. Ako na ang magdadrive, sabi ni Enrique, ang kanyang bighating puno ng determinasyon. Sumakay siya sa kotse, isinara ang pinto at hinarap ang kanyang ina sa isipan. Hindi ngayon, Ma. Ako mismo ang hahanap ng sagot. Ang malakas at sunod-sunod na katok sa pinto ay parang mga dagundong ng kulog sa loob ng maliit na kwarto. Napatalon si Liza at agad na kinarga ang nagulantang na si Enzo. Sino ito? Ang landlady ba ulit? O mas malala pa, mga taong pinadala ng mga Ricardo? Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Sa sino yan? Tanong niya. Ang boses ay halos hindi marinig. Walang sumagot. Isang katok pa. Mas malakas. Mas mapilit. Sa isip ni Liza, naghanda na siya sa pinakamasama. Ngunit nang sumilip siya sa maliit na butas ng pinto, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Si Enrique. Nakatayo ito sa labas ng kanyang pinto, sa gitna ng marumi at maingay na eskinita. Wala ang aroganteng CEO. Ang nakatayo doon ay isang lalaking magulo ang buhok, lukot ang mamahaling damit, at may mga matang puno ng pagkalito. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nagkatitigan sila. Isang mahabang sandali ng katahimikan. Tanging ang yak lang ni Enzo at ang ingay mula sa labas ang maririnig. Liza, sabi ni Enrique. Ang kanyang boses ay paos. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Liza. Ang kanyang katawan ay naninigas. Handang ipagsanggalang ang kanyang anak anumang oras. Para saktan kami ulit? O para tapusin na ang sinimulan ninyo? Umiling si Enrique. Tumingin ito sa paligid ng maliit na silid. Sa mga lumang gamit, sa nag-iisang bintana, sa kahirapang bumabalot sa buhay nila. Isang tingin na puno ng hiya. Hindi. Mahina niyang sagot. Gusto ko lang siyang makita. Ang puso ni Liza ay kumabog ng malakas. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng masasakit na salita at pagtataboy, narito ito ngayon, nagmamakaawa. Hindi siya gumalaw. Nanatili siya ng nakaharang sa pinto. Bakit? Para pagtawanan mo ulit? Hindi. Ulit ni Enrique, isang hakbang siyang lumapit. Please, Liza, I just need to see him with my own eyes. Mayroong isang bagay sa kanyang boses, isang pagsusumamo, isang pagkabasag, na nagpatagos sa pader na itinayo ni Liza sa paligid ng kanyang puso. Dahan-dahan siyang tumabi para bigyan ito ng daan. Pumasok si Enrique sa silid. Ang kanyang taas at laki ay tila nagpasikip sa maliit na espasyo. Nananatili siyang nakatayo sa gitna. Hindi alam ang gagawin. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay napako sa sanggol na nasa mga bisig ni Liza. Ito na, ang sandaling kanyang kinatatakutan at hinahanap-hanap. Pwede ko ba siyang tingnan? Tanong niya, halos pabulong. Nag-aalangan man, dahan-dahang iniharap ni Liza si Enzo. At sa sandaling iyon, para bang huminto ang mundo. Si Enrique,
Ang makapangyarihang CEO ng Ricardo Corporation ay nakatitig sa isang maliit at inosenteng sanggol. Hindi na niya pinansin ang pagkakahawig ng ilong o ng hugis ng mukha. Ang mga mata lang. Diretso siyang nakipagtitigan sa mga matang kulay abo. At ang sanggol, sa halip na umiyak sa harap ng isang estranghero, ay tumitig lang din pabalik. Ang mga mata nito ay malaki at puno ng pag-usisa. Walang salitang namutawi sa bibig ni Enrique. Ang lahat ng pagtatanggol na itinayo niya sa kanyang sarili, ang lahat ng kasinungalingan ng kanyang ina, ang lahat ng kanyang kayabangan, lahat ng yon ay gumuho. Sa mga matang yon, nakita niya ang kanyang ama. Nakita niya ang kanyang lolo sa mga lumang litrato. Nakita niya ang sarili niya. Ito ang kanyang dugo, ang kanyang laman, ang kanyang anak. Ang katotohanan ay simple at brutal. At sa unang pagkakataon, hindi niya ito tinakbuhan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay, nanginginig. Gusto niyang hawakan ang pisngi ng sanggol, pero natakot siya. Natakot siyang baka masira niya ang perpektong sandaling ito. Natakot siyang hindi niya deserve, kaya ibinaba na lang niya muli ang kanyang kamay. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Si Liza, na nagmamasid lang, ay nakita ang lahat. Ang pagkabigla, ang pagtanggap, at ang sakit sa mga mata ni Enrique. Tumalikod si Enrique at humakbang patungo sa pinto. Huminto siya. Ang kanyang likod ay nakaharap kay Liza. Kung totoo ito, nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang boses ay basag, puno ng emosyon. Kung siya nga ay hindi niya masabi ang salita. Ibig sabihin, nagsinungaling sa akin si Mama tungkol sa lahat ng bagay. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Liza. Mabilis siyang lumabas ng pinto at naglaho sa dilim ng eskinita. Iniwan si Liza na nakatayong tulala. Yakap-yakap ang kanilang anak at sa unang pagkakataon, sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang maliit na hibla ng pag-asa ang nagsimulang sumibol sa puso ni Liza. Ang opisina ni Doña Victoria Ricardo ay isang santuwaryo ng kapangyarihan. Lahat ng bagay ay mamahalin, mula sa malaking mahogany desk hanggang sa mga painting na nakasabit sa dingding. Dito, siya ang reyna at ang kanyang salita, ang batas. Ngunit ngayon, isang multo mula sa kanyang nakaraan ang dumating para singilin siya. Pumasok si Attorney Marco Reyes sa opisina nang walang paalam. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Sa kanyang kamay, dala niya ang isang bagay na hindi nababagay sa karangyaan ng lugar. Isang luma at naninilaw na kumot. Ano ang ibig sabihin nito, Marco? Bakit ka basta-basta pumapasok? Tanong ni Doña Victoria, nagulat at nainis. Hindi sumagot si Marco. Naglakad siya ng diretso sa dambuhalang mesa. Sa isang marahan ngunit tiyak na kilos, inilapag niya ang kumot sa ibabaw ng makintab na kahoy. Napakunot ang noo ni Doña Victoria. Tiningnan niya ang maruming tela, pagkatapos ay kay Marco. Anong kalokohan ito? Tingnan ninyong mabuti, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Napipilitang sinunod siya ng Donya. Itinuon nito ang kanyang paningin sa sulok ng kumot. Sa bordang pamilyar, ang letrang V na may korona sa ibabaw. Nakita ni Marco ang pagbabago, ang unti-unting pagkawala ng kulay sa mukha ni Doña Victoria, ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay. Saan mo nakuha yan? Tanong nito. Ang boses ay biglang naging mahina. Ito lang ang tanging bagay na pagmamay-ari ko sa loob ng 29 na taon. Sagot ni Marco. Ang tanging alaala mula sa taong nag-iwan sa akin sa tarangkahan ng isang ampunan sa isang malamig na gabi. Biglang tumayo si Doña Victoria. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Isa kang sinungaling. Umalis ka. Ngunit hindi natinag si Marco. Sa kanyang isipan, biglang umaling-awngaw ang isang tunog.
Isang alaala na nakabaon sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang mahinang pag-iyak ng isang sanggol na naiiwan sa gitna ng kadiliman. Talaga? Tanong niya. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Noong una, inisip ko ring nagkakamali lang ako. Isang koinsidensya. Pero pagkatapos kong marinig kung paano ninyo isumpa ang mga anak na walang utang na loob, kung paano ninyo gustong sirain ang buhay ng isang ina at ng kanyang sanggol, lahat ay naging malinaw. Mga kasinungalingan, sigaw ni Doña Victoria. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot at galit. Pineperahan mo lang ako. Katulad ka rin ng babaeng yon. Huminga ng malalim si Marco. Ito na. Hindi ako naparito para sa pera, mariin niyang sabi. Naparito ako para sa mga sagot. Lumapit siya sa mesa. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa mga mata ng babaeng nasa kanyang harapan. Ako ang batang iniwan ninyo, sabi niya. Bawat salita ay mabigat at puno ng sakit ng ilang dekada. Ako ang anak na tinuring ninyong isang pagkakamali. Isang sikretong kailangang itapon para lang makapangasawa ka ng isang Ricardo. Hindi totoo. Nagsimulang umiyak si Doña Victoria. Paulit-ulit na umiiling na para bang kaya nitong burahin ang katotohanan. Pero hindi na siya pinakinggan ni Marco. Ang awa na minsay naramdaman niya para kay Liza ay siya na ngayong nararamdaman para sa sarili niyang sinapit. Sinira ninyo ang buhay ko, malamig niyang sabi. Ang kanyang boses ay walang anumang bahid ng emosyon. Ang galit at pighati sa loob niya ay naging isang matigas na bato. Hinayaan ninyo akong lumaki sa ampunan, mag-isa habang kayo ay nagpapakasasa sa yaman at kapangyarihan. Pinalaki ninyo si Enrique na may lahat ng bagay sa mundo, habang ako, wala. Napasubsob ang mukha ni Doña Victoria sa kanyang mga kamay. Ang kanyang mga balikat ay nayanig sa isang malakas at hindi mapigilang pag-iyak. Ang reyna ay nawalan ng korona. Ang matigas na babae ay naging isang kaawa-awang nilalang. Ngunit para kay Marco, huli na ang lahat. Wala nang luhang makakapagpabago sa kanyang nakaraan. Tinalikuran niya ang babaeng umiiyak, ang babaeng kanyang ina. Huminto siya sa may pinto at nagsalita sa huling pagkakataon. Hindi man lang lumilingon. Ngayon, sisiguraduhin kong hindi ninyo magagawa yan sa isa pang bata. Malalaman ni Enrique ang lahat. At pagkatapos ay lumabas siya, isinara ang pinto at iniwan si Doña Victoria Ricardo na mag-isang hinaharap ang mga multo ng kanyang madilim na sikreto. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ni Enrique habang pauwi ay mas mabigat pa sa anumang ingay. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagtibok ng kanyang puso. Anak ko siya. Ang tatlong salitang yon ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Isang katotohanang hindi na niya kayang takasan. Ang bawat kasinungalingang sinabi niya, ang bawat masasakit na salitang binitawan niya kay Liza, ay parang mga tinik na bumabaon ngayon sa kanyang dibdib at ang kanyang ina, ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng buong buhay niya. Nagsinungaling ito. Tinago nito ang katotohanan. Pagdating niya sa mansyon ng mga Ricardo, ang malaking bahay ay tila isang malamig at walang kaluluwang museo. Hinanap niya ang kanyang ina sa bawat silid at natagpuan niya ito sa library, nakaupo sa dilim, may hawak na kupitan ng alak. Ma, tawag niya. Nang lumingon si Doña Victoria, nakita ni Enrique ang bakas ng mga luha sa mga mata nito. Ngunit hindi awa ang naramdaman niya, kundi isang namumuong galit. Nakita ko siya. Simula ni Enrique. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin. Ang bata. Nakita ko ang mga mata niya. Hindi sumagot si Doña Victoria. Uminom lang ito mula sa kupita. Bakit ma? Bakit mo itinago sa akin? Dahil isa siyang pagkakamali. Sagot ng kanyang ina. Ang boses ay biglang tumaas at naging garalgal. Isang mantsa sa pangalan ng ating pamilya.
Ginawa ko lang ang kailangan para protektahan ka, para protektahan ang lahat ng ating pinaghirapan. Protektahan ako o protektahan ang sarili ninyo? Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang tawag ang pumasok sa cellphone ni Enrique. Isang hindi pamilyar na numero. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Mr. Ricardo, si Attorney Marco Reyes ito. Wala akong panahon para sa'yo. Iritadong sagot ni Enrique. Kailangan ninyong makinig, mariing sabi ni Marco. Tungkol ito sa nanay mo, tungkol sa akin, at tungkol sa isang sikretong mas malaki pa kaysa sa inaakala mo. Dahil sa tono ng boses ng abogado, napilitan si Enrique na makinig. Nagkita sila sa isang tahimik na coffee shop. Doon, isinalaysay ni Marco ang lahat. Ang kanyang buhay sa ampunan, ang kumot, ang burdang V, at ang paghaharap nila ni Doña Victoria. Habang nagsasalita si Marco, ang mundo ni Enrique ay gumuho, pira-piraso. Ang kanyang ina, ang babaeng tinitingala niya, ay hindi lang isang sinungaling. Isang halimaw na nag-iwan ng sarili niyang anak. Ipinakita ni Marco ang mga dokumento, mga lumang record mula sa ampunan. Lahat ay nagtutugma. Ang kapatid niyang itinapon. Nang bumalik si Enrique sa mansyon, hindi nagalit ang dala niya. Dala niya ang bigat ng katotohanang sumira sa lahat ng kanyang paniniwala. Naabutan niya ang kanyang ina na nag-iimpake. Aalis ako saglit para lumamig ang ulo, sabi ni Doña Victoria, umiiwas sa kanyang tingin. Huwag na kayong magpanggap, ma. Malamig na sabi ni Enrique. Alam ko na. Natigilan si Doña Victoria. Alam ko na ang tungkol kay Marco Reyes, ang tungkol sa kapatid ko. Nabitawan ni Doña Victoria ang damit na hawak niya. Ang kanyang muka ay puno ng pagkagulat at talo. Wala nang natirang pagtatanggol. Tanging ang hubad na katotohanan. Enrique anak, pakinggan mo ako. Nagsimula siyang magmakaawa. Napilitan lang ako. Bata pa ako noon. Hindi ko alam ang gagawin ko. Kaya itinapon ninyo siya? Sigaw ni Enrique. Ang lahat ng pinigil niyang emosyon ay sumabog. Tulad ng kung paano ninyo gustong itapon si Enzo. Ganoon na lang ba kadali sa inyo na magtapon ng sarili ninyong dugo kapag hindi nababagay sa mga plano ninyo? Hindi mo maiintindihan. Ang hindi ko maintindihan ay kung paano ninyo nagawang mabuhay araw-araw. Alam na mayroon kayong isang anak na naghihirap sa isang lugar. At nagawa pa ninyong ulitin ang kasalanan ninyo. Ginawa ninyo akong katulad ninyo. Iyon ang pinakamasakit na realisasyon. Sa kanyang pagtanggi kay Enzo, sa kanyang kayabangan, naging salamin siya ng sarili niyang ina. Umiling-iling si Enrique. Tapos na ako, ma. Tinalikuran niya ang kanyang ina na humahagulgol. Ang mga sigaw nito at pagmamakaawa ay hindi na niya pinansin. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang kamay habang hinahanap niya ang numero ni Liza sa kanyang mga lumang mensahe. Tumawag siya. Sa bawat pagring, ang kanyang kaba ay tumitindi. Paano kung hindi na nito sagutin? Paano kung huli na ang lahat? Sa wakas, isang boses ang sumagot. Hello? Narinig niya ang boses ni Liza, mahina at puno ng pag-iingat. Napapikit si Enrique, isang luha ang tumakas mula sa kanyang mga mata. Ang bigat sa kanyang dibdib ay bahagyang gumaan. Liza, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit buo. Ako to. Sorry na, halos pabulong niyang sabi. Bigyan mo ako ng pagkakataon para ayusin ang lahat. Ang resulta ng DNA test ay nakalagay sa loob ng isang puting sobre, nakapatong sa ibabaw ng simpleng lamesa sa inuupahang kwarto ni Liza. Tila isang bomba itong naghihintay na sumabog. Nakatayo si Enrique sa isang sulok ng silid, habang si Liza naman ay nakaupo sa kama, yakap-yakap si Enzo. Sa loob ng ilang araw, ito ang naging sitwasyon nila. Isang maingat na sayaw ng dalawang taong sinira ng mga kasinungalingan, sinusubukang hanapin ang daan pabalik sa isa't isa.
Buksan mo na, mahinang sabi ni Liza. Lumapit si Enrique sa mesa. Ang kanyang mga kamay, na sanay pumirma ng milyon-milyong kontrata, ay nanginginig habang kinukuha ang sobre. Alam na niya ang sagot. Nakita na niya ito sa mga mata ng bata. Ngunit ang papel na ito ang magiging opisyal na simula ng lahat. Pinunit niya ang sobre at inilabas ang mga dokumento. Hinanap ng kanyang mga mata ang pinakaimportanteng linya. Probability of paternity, 9.99% hindi siya nagsalita. Dahan-dahan lang niyang inilapag ang papel sa mesa, nakaharap kay Liza para mabasa nito. Nakita ni Liza ang mga salita. Isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan. Isang hiningang dala ang lahat ng sakit, pagod at pagdududa na kinimkim niya sa loob ng maraming buwan. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, ngunit hindi na ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng katubusan. Kinabukasan, ginawa ni Enrique ang isang bagay na yumanig sa mundo ng alta sosyedad. Nagpatawag siya ng isang press conference. Sa harap ng kumikislap na mga kamera at nagkakagulong mga reporter, tumayo siya sa podium, hindi bilang isang aroganteng CEO, kundi bilang isang taong handang aminin ang kanyang pagkakamali. Sa kanyang tabi, naroon si Liza. Hawak ang kamay niya, tahimik na nagbibigay ng lakas. Sa loob ng mahabang panahon, nabuhay ako sa kasinungalingan at kayabangan. Simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Itinanggi ko ang isang biyaya dahil sa takot at pride. Ngayon, narito ako para itama ang lahat. Tumingin siya sa mga kamera na para bang kinakausap niya ang buong mundo. Ang batang si Enzo Santos ay aking anak. Siya ay isang Ricardo at mula sa araw na ito, pananagutan ko siya hindi lang bilang isang ama, kundi bilang kanyang tagapagtanggol. Pagkatapos ay bumaling siya kay Liza. Sa harap ng lahat, sinabi niya ang mga salitang dapat niyang sinabi noon pa. Liza, patawarin mo ako sa lahat ng sakit na idinulot ko sa iyo, sa lahat ng masasakit na salita. Patawad. Ang pagsisising iyon na ipinakita sa buong bansa ay higit pa sa sapat para kay Liza. Isang linggo pagkatapos ng press conference, isang abogado mula kay Doña Victoria ang dumating. May dala itong mga dokumento para sa isang multi-million-dollar trust fund para kay Enzo, isang huling pagtatangka ng Doña na kontrolin ang sitwasyon gamit ang pera. Tiningnan ni Enrique ang mga papel. Ang mga numerong nakasulat doon ay sapat na para hindi na magtrabaho si Enzo habang buhay. Ngunit hindi na ito ang mahalaga. Pakisabi sa kanya, sabi ni Enrique sa abogado, habang isinasauli ang folder. Hindi namin kailangan yan. Pero sir, ang pinakamagandang legacy na maibibigay ko sa aking anak ay hindi pera. Putol ni Enrique. Ito ay ang aking oras, ang aking pagmamahal, ang pagkakaroon ng isang buong pamilya, at iyon hindi nabibili. Sa huling pagkakataon, bumisita si Enrique sa mansyon. Naabutan niya ang kanyang ina, nag-iisa sa malawak na sala, napapalibutan ng mga mamahaling bagay, ngunit walang buhay. Iniabot niya pabalik ang mga dokumento ng trust fund. Sana, balang araw, mapatawad ninyo ang sarili ninyo, ma. Sabi na lang niya bago tumalikod. Iniwan niya ang kanyang ina na mag-isang harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga piniling desisyon. Ang huling eksena ay hindi sa isang mansyon o sa isang marangyang opisina. Ito ay sa isang maliit at simpleng apartment na kanilang inupahan. Ang sikat ng hapon ay pumapasok sa bintana. Nagbibigay liwanag sa alikabok na sumasayaw sa hangin. Si Enrique, na nakasuot lang ng simpleng t-shirt, ay hirap na hirap sa pagpapalit ng diaper ni Enzo sa ibabaw ng kama. Hindi, paano ba to? Natatawa niyang sabi, habang pilit na inaayos ang tape. Si Liza, na nakasandal sa hamba ng pinto, ay natawa ng malakas. Isang tawang matagal nang hindi naririnig ni Enrique.
Ganyan ba talaga ang dakilang CEO ng Ricardo Corporation? Biro niya. Lumapit siya at tinulungan ito. Ang kanilang mga kamay ay nagdikit. Nagkatinginan sila at sa mga mata nila, wala ng sakit. Tanging pag-unawa at isang bagong simula. Nang maayos na ang diaper, binuhat ni Enrique si Enzo. Itinaas niya ito sa ere at ang maliit na bata ay tumawa ng malakas, isang tunog na napakasarap pakinggan. "Okay, boss baby?" sabi ni Enrique sa kanyang anak. "Ano ang susunod na utos mo?" Ibinaling niya ang kanyang tingin kay Liza. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad at pagmamahal na matagal niyang itinago. "Pwede ba tayong magsimula ulit?" tanong niya. "Mula sa umpisa?" Hindi agad sumagot si Liza. Isang ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiti na naglalaman ng lahat ng kapatawaran, pag-asa, at isang bukas na kinabukasan na kanilang haharapin ng magkasama.